Ryan! Lampas isang buwan na, hindi pa rin identified si Boy Hampas. Gumawa na rin tayo ng full season 1 update. Yung recap ng lahat na nangyari bago na-identify si Boy Angas. Ano yung mga nalaman natin, ano yung mga ginawa ng tao o ahensya ng gobyerno. Andito sa episode na to. Quick update na lang pala muna dito. Bale, nagsampa na ng kaso yung biktima. Wala nga lang tayong masyadong detalye tungkol dito. Pero sana mabigyan ng hustisya sa ginawa sa kanya kung malinis talaga siya na biktima. Actually, dito ako nagtataka. May mga comments or statements na baka pala yung biktima ang may sala. 'Di ba? Ang contents natin ay para makapagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may Real Ryan merch na rin tayo tulad nito. Andito lang yung link sa video. Sa bagay, madalas kasi kung sino may hawak ng camera, kwento nila yon. At dahil kwento nila yon, syempre, sila yung bida. Play natin ulit yung video ng biktima. Tangina mo! Ha? Pangas ka! Ha? Tangina mo, pangas ka! Again, itong video na napanood natin mula sa biktima. Hindi natin alam ano nangyari bago yon o kung ano pa. Dati, nung kainitan ng issue, pinost ko to sa Facebook. Akala ko kung sino lang yung nag-comment. Ngayon, nung binabalikan ko yung mga screenshots ng comments, mula pala to sa kagawad mismo. Ito ang comment niya. Tara, basahin natin. Ito lang masasabi ko. Kumikilos na ang otoridad na ibigay na ang barangay namin ang kailangan nila. Linawin ko po, nakikipagkooperasyon ang barangay namin taliwas sa sinasabi na hindi daw kami cooperative. Lalo na yung vlogger na yon. More engagement, more views kasi siya. Tapos, mga sumunod, mga mensahe na sa pagtanggol na mabuting tao daw yung si Boy Angas. Pero, ako ba nagsabi? O yung ahensya ng gobyerno mismo na nag-imbestiga? Ang ano na po namin ngayon, revocation na po yan, sir. Ang resolution, i-revoke na po yan. So habang buhay po yan na wala na po siyang lisensya. Tapos yung alarm po ng kanyang motorsiklo, hindi po yan maaalis. So hindi na po nila mapapakinabangan din yung kanilang motorsiklo. Wow. So, Music to my opo. ears. Thank Sir, Sen, maidagdag ko lang po, no, yung narinig ko po kasi yung interview po ninyo doon sa Kagawad. Opo. Unang-una, sir, kung sinasabi nilang matino yung kamag-anak niya, alam po ba niyo yung vlogger na nag-upload nitong video na to? Mini-message po na nanggagaling sa kampo nila, tinatakot nila na dahil lumabas. So, ano ibig ko sabihin, sir? Ganon sila kaabusado. Oh. Na pinagtatakpan ng mga yan. Sa totoo lang, sir, sabi nila hindi sila nakikipagtulungan sila sa gobyerno. Sir, nahirapan kami pagkuha ng plaka. Hindi sila nakipagtulungan sa amin sa LTO. Okay, Bukod tama tanging PNP lang ang tumulong sa amin, tapos ni-review lahat ng CCTV sa area hanggang sa makuha namin yung plate number. Pero sila, alam naman po nila na kumalat po yan sa lahat. Humihingi kami, nagtatanong kami sa kanila kasi nga nakakuha na po ako ng information kung saan barangay. Dininay nila eh. At meron pang isa. Sa mga naghuhusga, obserbahan nyo ang video na mabuti. Meron kinat. Hindi magagalit ang isang tao ng walang dahilan. Hirap din sa ibang rider mag-angas kapag nakatapat ng pumapalag, ayun, pa-victim. At sa mga naghuhusga, hindi nyo sila kilala. Etong mga comments na to o screenshots, baka sabihin ng mga tao na gawa-gawa lang natin. Pero kung gusto nyo mismo mapanood yung deleted video na pahayag ni Kagawad, andito sa video na to. At sa video na yan, recently, meron nag-comment na parehas ang kwento kay Kagawad. Basahin natin. Klaro naman na may maling ginawa yung ng hampas. Pero, klaro rin, may angas din naman talaga pag drive ng motor ang biktima. Nakita mong maskip na yung daanan, pareho kayo mag-giveaway. Hindi yung hiritan mo yung kasalubong mo para sa'yo may right of way ka. Sa mga hindi nagmamaneho dyan, kapag nagkasalubong kayo dahil masikip yung kalye, mag-slow down kayo.
Hindi yung parang babanggain mo pa yung kasalubong dahil nasa tamang lane ka. At tinadtad na ng mga replies tulad ng one-way nga, victim blaming at kung ano-ano pa. At yung nag-comment na yan, nagyabang na Canadian daw siya. Actually, kung nag-aral siya ng pagmamaneho sa Canada, sinasabi ko na sa inyo, automatic, negative ka kapag ikaw yung pumasok sa one-way. Pero, Filipino-Canadian siya di ba? Anyways, kilala nyo naman ako na kung may something fishy, titingnan natin to. At minsan, tayo pa magde-debunk sa mga bagay-bagay. Guys, meron tayong nakuha na video recording mula sa ibang anggulo o sa ibang salita, hindi mula sa POV ng biktima. Para syempre, hindi tayo bias at makita natin mula sa ibang perspective. Panoorin natin. Play video. So ang claim o kwento ni Kagawad at tulad niya mag-isip, nag-angas pa ang biktima, may hiritan na nangyari. At yung kapag may nakasalubong, mag-slow down at hindi yung babanggain pa. Tingin nyo ba may ganon talaga na nangyari? Ulitin lang natin mula sa video ng biktima, play natin. Tangina mo! Ha? Angas ka! Ha? Tangina mo, angas ka! Ito yung timestamp na nagpang-abot sila. May audio, may timestamp, walang cut. At mula sa kabilang anggulo, play naman natin. Kung i-analyze natin, pumasok siya sa one-way. Nasa kabilang side siya. O nga naman, maluwag pa para sa motor. At nung parating na yung biktima na kasalubong nila, zoom nga natin para mas kita. Dito, kita natin sinakop nila Boy Angas at Boy Hampas yung linya ng biktima na nasa tamang linyahan. Partida, nasa one-way pa yan pero nasa right side siya ng kalsada. Tapos tingnan nyo, biglang bumagal at umikot. At hinabol na yung biktima. At kung mapapansin pa natin, mabilis pa ang pagtakbo niya sa paghabol. At nung nagpang-abot na sila sa intersection, ayun, hinampas na. Kahit isang buwan ng mahigit ang pangyayari, isa ka rin ba sa tulad ko na umaasa na may gobyerno sa Maynila? At regarding dito sa mga sinasabi na maybe other side of the coin na mga pananaw o kwento na pa-victim pa yung biktima na rider, ano sa tingin nyo? May ginawang pag-aangas ba na nangyari? At isa pa, may purpose kaya to? Bakit nila ginagawa? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong.
O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.